With respect to our OIC District Engineer, Engineer Jerome Isnizo, to our OIC Assistant District Engineer, Engineer Anastasia C. Salas, to our different section chiefs and fellow government employees, have a great morning. Today is the third Monday of the month in which the Planning and Design section are back again to host the flag ceremony program. Since the first rotational assignment of all sections were done just last week with the FMS. And now to begin with an opening prayer that I will lead, followed by the singing of Pambansang Awit by the PD's choir, then panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas, panunumpa ng Likod Bayan, at panunumpa ng kawani ng DPWH by Engineer Stephen Carlo Gagati. Then, bagong lipunan pledge by Ms. Jessa Lagona, DPWH Quality Policy by Ms. Joyce G. Bluzon, and again for the Bagong Lipunan Hymn and DPWH Kagawaran by the PD's choir. And now we will start with the prayer. Let's put ourselves in the holy presence of God, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we gather here today, we thank you for your endless goodness to us. We pray that you will provide us with great wisdom and insight in our work, and make decisions for the betterment of our task. Keep us safe in our workplaces, and do the best in all that we do. May you give us strength, and also to our fellow workers at the field work, and to our families at home. Bless and guide us always, dear Lord. All this we ask through your Son, Jesus Christ our Lord. Amen. And Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Taas po natin ang ating mga kanang kamay at tayo sabay-sabay. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, mukhang katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisa na may tangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang mga Diyos, makakalikasan, makatao at magkabansa. Panunumpa ng Lingkod Bayan. Ako ay isang lingkod bayan, pangangalagaan ko ang tiwalang pinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng kahit sa sakit, katapatan at kasayan na walang kinikilingan. Maglilingkod ako ng halimbawa ako at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinahin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kasayan ng sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan. Pipigilan at sisiwalat ito sa pamamagitan ng tama at ako na pamahalaan. Sasabuhay ko ang isang lingkod bayan ng Diyos, makatao, makakalikasan at makapagsa. Tutugon ako sa mga hamon ng mapagong panahon tungo sa ligaya ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. Sa mga tungkulin at hangarin ito, kasihan nawa ako ng may kapal. Panunumpa ng kawani ng DPWH. Ako ay isang kawani ng kagawaran ng mga kagawain at sasama ng bayan na binigyan ng pagkakataon para maglingkod sa bayan. Dahil dito, ako'y nanunumpa na gagamitin ko ang aking lakas at talino para
gawa ay tungo sa ikabubuti ng kagawaran at ikaunlad ng sambayanan. Sa harap ninyong lahat at sa ngalan ng dakilang lumikha, ako'y nanunumpa. Bagong Pilipinas Pledge. Panata sa Bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong isasabuhay ang Bagong Pilipinas. Buhay sa aking dugo ang lahing dakila, magiliing at may laman. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang aking pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino at sasamayan sa pagpapagawa ng aking bayan. Taglay ang aking galing na naayon sa mga pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagtulong ng kagalingan, karunungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilaw ako sa mga alikain ng pamamahan. Dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng komunidad. Isusulong at ipamalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Sabi ng Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili, kundi para sa mas nakakarami. Tatahain ko ang landas ng tungo sa isang bagong Pilipinas. DPWH Quality Policy altogether. We commit to provide safe and environment-friendly public infrastructure facilities that will improve the life of every Filipino. We commit to comply with all requirements and to continually improve effectiveness and efficiency in serving the public. We endeavor to implement the right projects at the right cost, determinedly improve transparent and competitive bidding with the right quality according to international standards, delivered right on time through close monitoring of project implementation, and carried out by the right people who are competent and committed to uphold the values of public service, integrity, professionalism, excellence, and teamwork. Tungkulin
section updates. There is an announcement, or reminder rather, from the administrative section that on the next Monday, February 24, 2025, the maintenance section are the next host for the flag raising ceremony. Okay, any another announcement? Okay, if none, may we call on our acting chief of the Planning and Design section, Engineer Rodrigo De Totos Jr. With respect to our OIC District Engineer, Engineer Jerome Iso, to our OIC Assistant District Engineer, Ma'am Anastasia Salas, to the Section Chief, and to my fellow public servant, good morning. But before I give the updates of the planning, magpasalamat sa atong DU Gadi, especially sa atong RAP officials na nag-facilitate sa atong Valentine's Day celebration last week. Despite sa atong kabisi, at least nanuwain ito isa kadlaw, likay ta. So nakita na ito ang uban nato ng mga trabahante, musayo ko dahil sa level yun. Murang nagpawagin sa ilang debate atong adlaw. Okay, so for the update of the planning and design section, although we have already received the last January 2, and from 32 project that was released from the National Expedition Program, na mo na kinig 66 project. And you all know na part of that, giapas na mo, since last year, naman nagitawag na IPA, kini early procurement. So out of 32, isa lang ang atong bid ato na time. So we expect na di na tayo may mabisi, although na yung mga insertion yun yung may tabo. So niabot ang gaan na yung 66 project. So 66 project minus 32, napatay 34 project na giapas. So gipaningkabutan sa planning na mahabol nato ni para ma-exit nato sa banning this coming March 28. Since kinahanglan ang banning na may TP. So ang issue is di na pud kana ay sa 66 projects na ay unong ka project na advertise di na mapatana is for submission na sa back din duha na lang for checking para ma-complete na namo ang 66 projects sa daan. Ang atong is ang status sa atong funds, So for the information of everybody, aside sa kanang atong gaan, ang atong status of funds is na upat ka klase, Gitawag natin FLR, natay CI, natay DI, ug natay others. Kining FCR mao ning gitawag natin na for complete release, Kompleto na ni na saro. So that's why nag-intipi na taani kaya wala problema. Kining DI mo ning gitawag natin DPWH initiative, Mao na ni ang mga project na inserted pero coming from the DPWH, maybe from the planning service. Maybe mao ning mga project nga wala masulod sa DAA pero part sa atong RDP o katong gisubmit nato sa RDC. Since ang atong last is almost mga 5 million, so posible out of atong wala makasulod, gi-insert through DI na project. So ang next is kining gitawag natong CI. Unsa man ning CI? So kining CI mao ni ang conditional implementation. So gitawag ning conditional implementation tungod kay na-release ni nga project with anonymous, So usually kini nga mga project is from the BIP or SIPAG. Kining SIPAG mo ng mga project along local roads or ang BIP. Pero kining SIPAG is usually introduced by our congressman. Ang BIP is introduced by anonymous gina. Kung gina siya kasagaran ng mga BIP. Usually lang ang BIP o SIPAG, dili siya ma-FCR kung continuing na atong project. Pero pag new project siya, mahulog yun na siya og CI. So kung CI siya, daghan pa requirements. So itong mga convergence project nato is under from the others. So kining others po, centrally ang nag-facilitate ani sa mga requirements. So kining DI ug CI, prior for the release of funds, daghan pa requirements nga submit,
especially the CI, kaya madugo ang CI. Kinahanglan pa og municipal endorsement, resolution, geotechnical, soil exploration, status of land ownership, CNC, so daghan pa gi-require. Same pagali sa mga DTI, no, na may deadline karon, nga gi-request pa sa regional office DTI na endorse og balik ang atuang project. Same sa atong mga DOT, no, gipasubmit pud ni karon og audit engagement sa atong kuha prior sa atong releasing of funds na may bawal nga ang status ng mga project is continuing pa yun. So ingani ka madugo ang atuang GAA FY 2025. Instead na na complete na ta, no, move on na ta sa atong next na atong proposal for GAA 2026. So diya patakar nag-stay sa atong GAA 2025. Although karon aside aning GAA 2025, continuing na subject kung tigipangayungan namin sa mga sa central office for the proposed GAA FY 2026. So mao na naglapid-lapid na karon na namin 2025 na pa 2026. No? Nag-start pa yun ang among other activities such as ang planning section. No? Kabalutan ang planning composed of two section. Na planning section na po tayo design section. So planning section involved diha ang tanan mga application na diya nga BIA, BMS, PMS, road slope management, no? Mao ni ang mga application nga nag-initiate para ma-endorse natin ang atong mga project proposal. So nagsugod na ang BIA namo, in charge na ang focal person nato si Francis Baron ug si Jero Dinay. So the same thing ang atong mga survey team nagsugod na po sila. Mao na medyo daghan gud ang trabaho karon sa planning. So that's all siguro, and once again, no, good morning. Okay, that was the update for the GAA FY 2025, and in addition, we already submitted the partial supporting documents last week, and the hard copy will be sent today or maybe tomorrow. Okay, thank you, sir. To formally close the program, we will hear the closing message from our OIC Assistant District Engineer, Engineer Anastasia. Good morning sa tanan. Akong instruction din sa ilang nga dili na ta mag-close. Di na ako mag-close, diretso na ang ni Junjun. Pero kay nakita mo ko nila nga naa niya. Asortihon yun ko. So, karon yun, naklaro na nako ang tono sa bayang magilip. No? Ingato rin yun punta. Hindi na ito. Pala inam kayo maglibog na pagsabay. Oh, wala pa akong comments. So, bumalik na ta sa atong trabaho kay napo ko'y gidalian na Zoom meeting karon.